sobra po yung impact sa akin ng character ko na si Dr. Annalyn Santos. Siyempre, sobrang dami ko po kasi natutunan eh. Lalo po sa mga kasama ko. Ayan silang lahat po, everyday nakakausap ko sila sa taping, humingi ako ng advices. So, ang dami ko po natutunan bilang isang artista and bilang isang tao dahil kay Dr. Annalyn. Thank you. So, ito last na. Pwede mo ba i-share sa amin yung biggest challenge na tumatak sa'yo at yung happiest memory na babaunin mo sa pag-end ng show? Biggest challenge? Siguro po kasi yung character ko talaga, challenging po talaga siya. I mean, youngest doctor po siya sa buong Pilipinas. So, naging challenge po talaga na kailangan alanin ko lahat ng medical terms. Kailangan po tama lahat ng ginagawa ko sa set dahil may mga nakabatay ng mga doktor. Happiest memory? Sa buong 2 years. Sobrang happy ko kasi sa buong 2 years dahil po sa mga kasama ko. So hindi ko alam kung ano yung happiest memory ko. Parang buong 2 years dahil po sa kanila. Thanks, Joanne. Thank you. Congrats ulit. Yeah, thank you so much, Miss Jane. And the next naman po will be Mr. Dondon Servino of Abante News Online. Ayan, magandang hapon. Ayan na. The question po of course for Carlina, Richard, Dina, and Miss Amy. So, sa akin kayo bang sagot ha? And then, Nakaka-pressure? Hindi naman. Hindi, sa tingin nyo, kasi ang dami nyo ng shows na nagawa eh, di ba? Hindi na kami halos natin mabilang kung ilang teleserye na nagawa. Pero, ano sa tingin nyo yung parang unique ingredient ng abot kamay na pangarap? Kaya umabot siya ng ganito katagal. Parang 2 years or more than 2 years, di ba? Ayun, yung first question. I-follow up ko na rin sa character niyo. Ano ba yung natutunan niyo sa character niyo? Muna na ako. Kasi yung may mas natutunan sa character. Bago ako maubos na nasagot. So, for me, Moira Tanyag was such a break. Kung ano-anong klaseng mga emosyon ang naramdaman. In fact, 6 months into the show, doon ko lang nalaman na hindi pala totoong anak namin ni RJ, si Zoe. Pero the whole time, nung inumpisa namin, siyempre, The Wrong Wife ang aking drama. Ang takeaway ko po dito is yung nabuo kong pagsasamahan namin lahat. I think what's different from this show is how long it lasted. Alalahanin natin, everyday po ito, Monday to Saturday. Yes, Hindi lang siya yung pakaraniwan na Monday to Friday na show. So, one of the longest running, Miss Ali, tama po ba ako? Longest running afternoon series. Sa hira na to, talagang ang haba na ito. Yes. Nahabaan ka ba? Nagsabi tayo mahabang teleserye lang. Pero ngayon, i-hit na nila, di ba? So, ito yung pinakamahaba so far sa hira. And in modern times ngayon na amin natin, may streaming na rin tayong katapat, may mga online. So, hindi mo talaga mababaliwala ang success. And I think the ingredient of the success was the believability of the characters. I think yung casting po, yung pagka-believable ng ating mga doktor, mga nurse, tapos yung growth nila as their character, believable din po. Like Miss Mina from No Read, No Write, hanggang sa naging successful businesswoman na siya. Ganon. So parang everybody may growth po yung character. Pero ikaw, ano bang natutunan mo sa dalawang characters mo? Tumambling, wushu, mag-Chinese, tumira sa farm, wala akong malala, Your Honor, yan, mga ganyan. Mag-swimming sa Ibornal, mga ganyan. Kasi I'm thankful. I'm very, very thankful to GMA and all the creatives. Naiyak na ako. Nabinigyan nila ako ng ganitong pagkakataon. Okay. Alam niyo na ngayon kung bakit nauna si Ate Pinky magsalita. Sumagot na po siya para sa amin lahat. Ano ba yung sasagot namin? Sinagot mo na lahat. Ang iyak ko na lang. Ay, okay. Sorry, joke lang yun. Go is dear. Ako naman, unang-una, what makes, isa-isa kasi ang dami kong tanong, what made this show different is because it tackled so many things. Yes. So it tackled the mother-daughter relationship, iba-ibang classic mother-daughter. Yung si Moira at si Zoe,
lahat gagawin niya to protect her daughter. Ganon din naman si Giselle, iba naman yung naging mother-daughter relationship kasi pinamigay niya nung una and then na-realize na mali. So, nung nagkabati na sila, gagawin niyang lahat but it was too late. And then of course, mother-daughter ni Lynette at saka ni Annalyn. Sa tingin ko, sa tatlong relasyon ng mother-daughter relationship, maraming nakapulot ng aral at maraming nakapag-relate. One very important factor that I learned about this show is lahat tayo may pangarap. Pero sa gusto mo at sa ayaw mo, lahat ng pangarap mo ay kakabit ng mga mahal mo sa buhay. Lahat ng makamit mong pangarap, lahat ng hindi mo makamit na pangarap, apektado yung mga mahal mo sa buhay. So katulad ng buhay ni Giselle, pinibigay niya yung anak niya dahil gusto niya magpatuloy ng pag-aaral, gusto niya maging negosyante and all that. Pero nakalimutan niya na may anak siya at sa ayaw at sa gusto niya, kakabit yun ng pangarap niya. Hindi mo pwedeng tanggalin. Ganon din kay Lynette, pangarap niya na magkaroon siya ng doktor na anak, maging maginhawa sa buhay, pero kakabit ng pangarap niya ay yung buhay ng anak niya. Ganon din kay Moira, all she wanted was to protect her family and keep it intact, pero kakabit doon, nahawa din si Zoe, nadamay si Zoe sa lahat ng kabuluhan. So lahat tayo, maabot natin ang pangarap kung meron tayong perseverance, kung nasa tama tayo, kung tama ang pag-abot natin sa pangarap natin, wala tayong tinapakan, wala tayong sinaktan na tao, malinis at magiging masaya tayo na nakamit ang pangarap. Pero kung nanakit tayo ng tao, gumawa tayo ng masama, ng krimen para makamit. Makamit mo ka ng pangarap mo, hindi ka magiging masaya. At makikita niyo yan towards the last few days of this show. Yes, yes. Makakamit ang pangarap pero empty siya. Hindi niya magugustuhan because that's already the lesson. Hindi lahat ng pangarap magiging masarap ang pagkakamit ng pangarap kung hindi maayos ang pagkakakuha. Yun ang natutunan ko. And because of that, maraming kaming na-touch na tao, maraming na-touch na buhay, maraming nakarelate. Kahit na sa father-daughter relationship, iba-ibang father-daughter relationships din na nakita niyo. With RJ and Annalyn, RJ and Zoe. Sino ba yung asawa ko si Tonton? Kasi tinanggap ka agad eh. Si Eric at saka si Justin, di ba? Kumbaga, hindi lang mother-daughter relationship ang nakita niyo, father-daughter relationship. So, I'm sure maraming nakarelate. Yun ang natutunan. Pero ikaw, Steve, personally, ano ang natutunan ko sa character mo? Yan, ang natutunan ko sa character ko na like, halimbawa, there was one time that I could have gone to the village sa Australia. I was asked to do a TV series with Mel Gibson. And the title was East of Eden. Chance ko na yun, but the deal was, dapat dun nakatira yung mga anak ko. Hindi ako pinayagan ng asawa ko na nadali yung mga anak ko. So, I forwent that offer because I chose my kids. Okay. Yun yung sinasabi ko. Sa bawat pangarap, kakabit yung mahal mo sa buhay. Kung pinili ko yung Australia, malamang Hollywood star na ako. Pero I'll be empty because my kids won't be with me. So, no regrets kahit hindi ba? No regrets because I chose my family. I chose my kids. So, lumaki yung mga anak ko sa piling ko, naging hands-on mama ko, lahat-lahat. Lahat ng paghihirap na dinanas namin, nung naging single parent na lang ako, dinanas namin together. And I will always cherish doing that all over again. Because doon kami naging close ng mga anak ko. Kasi we did things together. Hindi kami tumuyong mag-isa. So even now, yung mga pangarap ng mga anak ko, kasama ako. They tell me, Mama, I want this. I want this is my dream, this is my plan. And you help your children also achieve their goals. Okay. You're there to guide. So ngayon kung i-offer ko yung Mel Gibson movie. Baka pwede na. Pero I have to tell my husband that we're going to live in Australia. Pero sayang na. Pero no regrets. Maganda na sayang naman. Na-bless naman ako dito at nagpapasalamat din ako sa GMA because they gave me so many wonderful shows. Not to mention na rin yung long time running talk show ko. So, I'm very thankful to GMA for always giving me good shows. Oo, yung talk show mo nun, di ba? At sa lahat-lahat ng mga tumatangkilik at sumusuporta sa akin. Kasi kung wala sila, wala din ako. Thank you very much, Miss Steve. Ayan. Si Karina. Pwede po bang copy-paste na lang? Sabi ko kasi iba
iba yung sagot. Okay, No, kasi isa sa mga nagdusa talaga seriously. dito kanina eh. Ha? Ikaw ang isa sa mga nagdusa talaga dito, di ba? Oo, nagdusa. Pero siguro, yung sa character kasi ni Lynette, Lynette, sa tayo Lynette, siguro sa ngayon hindi ko siya masasabing pagdurusa or sacrifice. Kasi kung gagawin mo naman yun para sa anak mo, ayaw ko siyang tawagin sacrifice. Gusto ko na ginawa ko yun, whether na nahirapan ako o hindi, okay ako dun kasi para sa anak ko yun eh. So ayaw ko siyang gawing sacrifice kasi parang negative yung, parang sa akin parang negative lang yung turn niya. So parang si Carmilla at si Lynette gagawin ng lahat para sa anak niya. And siguro yung natutunan ko sa character ni Lynette na pagdating sa education, kasi no read, no write siya eh. So, parang dahil sa support na nila sa isa't isa, yung mag-ina, parang sabay silang nangarap. So habang nag-aaral yung anak niya, nag-aaral din yung nanay niya. So parang pagdating sa education, dapat hindi natin ikahiya na kung ano man yung edad natin, kung ikaw ay nasa grade school, high school, kung it's about education, okay lang yun. Dapat kung para sa sarili mo, kung para mapabuti mo yung sarili mo, dapat hindi mo ikakahiya yun. So parang ang galing niyang motivation din para sa akin na to try, learn new things, yung mga ganon. Kasi nga, ano yan eh, parang nakakadagdag yan sa sarili mo, sa confidence mo, yung ganon. At kung paano, at kung ano yung sikreto or ingredient ko bakit tumagal yung show namin, honestly, hindi ko talaga alam. Ito talaga ay hindi namin ine-expect lahat. Basta kami, gumawa lang kami ng teleserye na talagang makakapag-inspire sa mga tao. At yung makaka-relate. Kasi siguro tayo mga Pinoy, kasi masyado tayo mapagmahal sa pamilya, lalo na yung mother and child. Kaya siguro ang daming kumapit kagad sa storya namin. Kasi parang through thick and thin, parang magkasama, parang masaya na sila, basta as long as magkasama silang dalawa. Yung simple happiness, simple joys, mas maligaya na silang dalawa. So, kaya siguro parang tumagal yung show namin. Gano'n ka pa magdadagdag, Kuya Arwan? Nagkakita gusto ko bumalik din sa pag-aaral pa, gusto ko mag-aaral pa. Ay, oo, gusto ko mag-aral pa ulit. Na-inspire mo sa character. Oo, na-inspire talaga ako. Kasi, like I said, parang pagdating, pag nag-college ka naman, wala namang pinipiling edad eh. So, okay lang, dami namang online. Ang dami nang pwedeng, ang dami ng mga ways, not only going to the literal school, but through online, ang dami mo nang pwedeng gawin, di ba? Ano saan course na gusto mo po niya? If ever lang. Gusto ko siguro business. Baka sa business. Baka naman. Or psychology. Gusto ko psychology. Kasi nung high school ako, parang nung magka-college na ako, I really wanted to take up psychology. Kaso napunta ako sa advertising. Tapos hindi ko natuloy. Parang feeling ko, psychology. Okay. Thank you po. Thank you. Good try. Siguro sa first question mo kung anong difference Unique. nito, anong unique nito sa... Yung Rachel na abot kamay na pangarap, kung bakit siya inahan at tumagal ng ganito katagal. Yeah, siguro it's because lahat ng cast dito, they've opened themselves up to each other. Siguro like for myself, I can say for myself na this is the first show na talagang in-open up ko yung sarili ko sa lahat ng cast members. And baka nasobra ako pa nga. Kaya ano daw yung sobrang i-open sa kanila? And then, we are so close to each other na alam namin lahat kung ano yung mga... alam na namin yung mga kalokohan ng bawat isa. Ano yung dadaanan ng bawat isa? Jackie, umamin ka, Jackie. Nakakatunan kay Arway, promise. So, siguro sa lahat ng show na naginawa ko, ito yung in-invest ko yung sarili ko dito. Dahil sa mga co-stars ko na sobrang naging close sa akin. So, I guess that's what makes it unique because hindi peke yung pinapakita namin sa TV. It's really, we really care about each other. We really, real feelings yung pinapakita namin sa isa't isa. Like kung
pinapakita namin na parang mahal namin si Annalyn. Sa totoong buhay, talaga mahal namin. And for the second question na kung anong natutunan ko dito, I think it's never too late for you to make amends or to make things right. Kasi dito sa story nga, nakita mo na nung nalaman ko later on in life na totoo pala siya anak and all that. So parang kahit namang anong ginawa mong mali when you were younger, you can always make things right later on. It's never too late to do the right thing. And ang pinaka-importante siguro dyan is like for me, the family is really your greatest treasure. So, yun talaga ang mahalaga sa buhay. It's not what you have, it's who you have in your life. Okay. Follow up ka na lang. After dito ba, meron ka pang gagawin na teleseries sa GMA or tayo na ako na like may plano ka bang tumakbo or Tatakbo po ako ng 2Ks. Mag-Viva Max na siya. Mag-Viva Max na siya. Depende naman po kung anong offer ng GMA. Kung merong offer ng ibang show, why not? I'm, ano talaga, kung may trabaho, so much the better. So, I'm just waiting for an offer. so wala nang politics sir. Wala nang politics. Wala. Thank you. Balikan ko lang si Pinky, bakit emotional ka kanina? Anong pinaghuhugutan mo? Paiyakin mo na naman ako? Hindi. No, kasi parang nag-flashback lang talaga lahat ng memories. Tapos lahat ng pinaghirapan namin nagsabay-sabay. Kasi di ba magkakasama naman kami sa tent. Napakahirap kasi 4 times a week po kami nagte-taping. So talagang, kasi nga 6 days a week yung show. So first time kong nakagawa ng 6 days airing na show. So talagang nandun yung mapupush ka talaga sa limit mo and more. Tapos ang maganda din na magkakasama kayo, yung mga advices na binibigay nila sa akin or that we give each other, malaking tulong yun. I can name it, pero bukas na tayo matatapos. Isa-isa sa kanila, meron silang nagawa para sa akin na hindi ko makakalimutan. Hindi lang po yung mga artista natin, pero even our staff, yun. And of course, it's an opportunity na talagang binigay sa akin ng GMA. Siyempre, I'm very, very thankful for that. Yun pa. Thank you. Thank you so much. Hindi kasama si Pinky. Sama na sila sa akin. Balik po sa loob ng 2 taon na yung abot kami ng pangarap. Bilang mga main antagonist po sa show, ano yung pinaka-main comment na natanggap niyo? And how did you take it? Ako, siguro yung mean for me was yung umiyak ako ng walang luha. Kasi nahirapan talaga ako before umiyak. That was the most challenging. Kasi I'm a very happy person. And since, ever since the pandemic, ito rin talaga yung first show ko. So somehow, I'm thankful na nakita mo yung comment. Kasi after that, I wanted to be better. And I made myself better kahit na paano. So, ayun. We need some constructive criticism. Hello po, good afternoon. And thank you sa pagkakaplano mo. Kontrabida, no? Ako, madaming nagko-comment sa ako eh. May nagano nga sa personal Facebook ko. Kung nakinig ka, papatayin kita. Tingnan mo na si Annalyn, tsaka si William, tsaka si Doc RJ. So, mga personal na chat sa akin. Pero, yung iba kinala ko pa, alam na yun sila sa akin. Pero, nagkaroon ko sa lalo ko, ginagawa ko naman yung character, yung role ko bilang Doc Carlos. So, di ba? So, yun. Siguro, sabi mo? Effective kasi. Effective daw. Effective daw yung
yung kay kontrabida ko. Pero ang bait ni Doc Carlos yung una. Di ba? Ang dami nagmamahal kay Doc Carlos yung una, pero yun na, naging ba yung character niya. So, wala, pinabayaan na ako nun. Pinabayaan niyo daw siya. Ginawa na ako masama. Pero part of the show. Kung walang kontrabida, wala ka rin. Walang mabubuong teleserye. Yes. Thank you. Follow-up question lang. Iniwan ka na answer naman po. So, ano po yung pinakamatindi eksena or most fun or nagunan na nagawa ninyo sa show na yung hindi nyo po nakakalimutan? Meron doon. Chocolate Wilma. Chucky Wilma can answer. Or Irene, ang bait ko doon, support ng co-friend, ng asawa. Oo, and ako thankful ako kay Derek kasi tulungan niya ako nung paano gawin niya because kilala naman ako as a comedian. Tapos nung pinalabas niya yung eksena na namatay ng asawa ko, sabi ng lahat ng kamag-anak ko, huwag mo nang ulitin yan, ang pangit mo niya. Kaya ngayon, pinipigil ko, minsan ginagaya ko si Carmina at si Gillian umiiyak, ay, bakit sa nga sila maganda umiyak? Bakit nakakapag ngayon ang pangit? So, thankful pa rin ako kay Direk kasi kahit yung nanay niya, sinasabi na sa kanya, huwag na akong paiiyakan sa show kasi ang pangit. Unforgettable Bandagulan. Notation ng Bandagulan, is that a good thing? O yung parang nakapay mga sabunutan. Siguro hindi ko makakalimutan yung nagsubit tayo kailan lang. Yung napakainit na tapos puro action talaga, tapos mga hostage. Di ba? Naalala niyo yun? Tapos talagang, yung yate, di ba? So sobrang nakakapagod pero masaya dahil nandun kami lahat at nagkukulitan kami behind the scenes. Which is actually isa pang magandang bardagulan yun kasi lahat yata ng mga magaganda namang bardagulan natin nangyayari lagi pag nag-cut na tapos nandun na tayo sa mga waiting area tapos naglilipat bahay kami, nagkukulitan kami pag may pagkain, naglilipatan pag nagkukulitan, pag nagtitiktok pag natutulog ako, bigla na lang ako pinatadyak ni Pinky, di ba? Yung mga gano'n. Halika na, mag-tiktok na tayo! Pero yun, wala talaga akong ma-pinpoint na isang magandang, yung sobrang unforgettable. Kasi lahat unforgettable talaga for me. Yes, yes? Nakalimutan mo na nung ginawa niyo akong biktima ng TikTok. Yan, si Jillian, tsaka si Mila. Yan ang hindi ko makakalimutang bardagulan. Palaging ako ang nila, ang subject. At palagi naman akong nahuhulog sa trap nila. So, gaya nga, just to follow up on what RY said, more than anything, it's very uncommon for a show to last 2 years. And for us to be together for 2 years, parang pamilya na, actually hindi parang pamilya na talaga kami. We go out, we hang out together, and we have fun. When we actually come to taping, we really look forward to tapings because we hang out with each other talaga. Lahat ng pamilya namin, and we really look forward to working because it doesn't feel like work talaga. You come to work because you want to be with family. Yeah. Thank you po. Pero once again, thank you so much Mr. Jake Kabulit of Lionheart. Tawagin na po natin agad si Mr. Albert Avenido of the Chicanes. Part of this kind of show na talagang tinutukan ng napakarami and longest running afternoon show. And then yung second is, what specific dream was yung na-achieve mo out of this show? Like may na-purchase ba kayong or whatever that was? Kasi ako muna sa sagot. Well, syempre, unang-una po, sa totoo lang, first ever po, nagkaroon ako ng role na doktor. So, pinaka-crucial po dyan talaga nung una ako nag-start as Dr. Ken Prado was yung kung ano si Dr. Prado. Hindi ko alam kung kailangan ko bang magpanggap na ibang tao para maging isang doktor or magiging ako pa rin yung sarili ko na doktor lang. Kumbaga parang ganon. And then, dahil sa tulong syempre ni Direk and ng production, sooner or later na-figure out ko kung ano ba si Dr. Ken Prado. Na maging natural ka lang kung sino ka and pinaka-crucial doon yung mga medical terms. Kasi sa medical terms, hindi na po kayo makakapag-adlib eh. And at the same time, may mga doctors po kaming
on set na talagang ibibigay sa inyo yung pinaka-medical terms na dapat sabihin nyo na hindi pwedeng magkulang. So, doon naman sa second question, ano nga po yung second question? What specific dream that you have achieved out of this show? Well, unang-una po ito po, nung nag-host po ako. First ever ko pong mag-host ngayon. And dun sa character ko naman po, mas naging vulnerable kahit papano dahil knowing na ang mga kasama po namin sa Abot Kamay, mga big stars po talaga, Miss Tina, Mr. Mina, Sir Richard, Sir Chucky na sobrang taga ng artista, yan. Hindi ka start pero hindi ko po na-feel na ano sila mataas sila. Lahat po sila talaga ginaguide ka, andyan sila for you para mas matutunan mo kung paano yung magiging atake mo. And sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila dahil hindi nila pinabayaan yung mga bagong artist na kagaya namin. And syempre, kila Direk and sa production, syempre sa mga writers, yan maraming salamat. Yan lang pa. And ayun, ako naman, of course, sobrang na-pressure ako. Actually, hanggang ngayon, nabipressure ko rin ako pag nasa taping kasi ay nahihiya din po ako magkamali kasi time is precious and 6 times a week kami na umiere and ay parang tight kami sa time, ganun sa taping. So, isa yun sa mga lagi kong sinisigap sa sarili ko na dapat gagalingan ko para makasave ng time. And as someone is bago lang sa industriya and first ever project ko, ayun po, iba yung pressure, iba yung nararamdaman ko lagi pag nasa taping na, and di nawawala yung kaba, yun pa rin. And thankful ako syempre kasi yung mga co-stars ko, kahit sobrang tagal na nila sa industriya, hindi nila ako pinapiraan. Kumbaga, yung supportahan dyan, and yung mga advices nila, yung mga payo nila sa akin, yung mga turo nila sa akin, and kila Direk, of course, sobrang haba ng pasensya nila sa mga boses natin, and also sa mga staff din na tinulungan din ako para buuin kung sino si Regan Tibayan and kung sino si Jeff Moses ngayon, and masasabi ko na malaking parte sila sa buhay ko. And so, second question ba na ako nga? Ano po, siguro, of course, alam naman ng karamihan na ako'y taga-probinsya, I'm from Negros Occidental. So, sobrang bago sa akin lahat ng pangyayari dito sa Manila, sa work, especially. Kasi dati sa probinsya, sobrang simple lang ng buhay ko. But ngayon, keeping up sa showbiz, masasabi ko na challenge talaga ako. And thankful ako kasi ang daming naidulot na lesson sa akin. And ayun, ang maging isang artista ay isang malaking pangarap. And natupad na ngayon. And thankful ako na from probinsya, ayun, kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa ngayon dito sa Manila. Thank you po. Yes. Oh, right. Alright. So yes, at first I did feel pressure, especially during our look test. Remember when it's the first time we just met each other? I honestly just had my own area. I was shy because look, I'm around big names, people who are, idol ng lahat, and very talented actors and actresses. But like what they shared earlier, another way for it na mawala yung pressure is just being close and being open. Especially, we all know that this is a medical drama, it's very heavy. What makes it fun and light is off-cam, is whenever we share personal things, or whenever we do those TikToks. Kaya don't forget to follow, like, yung mga pages that you can see. And I'm very thankful because everyone here is open. And for your second question, one of the dreams that I have achieved, for me it's in this industry, is to entertain. I love entertaining, I love my craft. It's my dream to hopefully become a director, a cinematographer, a scriptwriter. But as of now, I honestly want to study for that so I can be the best that I can be for that type of part in the industry. But for my dream of entertaining and making people happy, or if I annoy them or make them cry, that'd be great. But yeah, I'm just grateful that I've done it with everyone else here. Thank you. Thank you.
And once again, thank you so much, Mr. R. Ay. Meron pa, sorry. With Jillian and then the rest of the characters. And what else can we expect with your character? Hello. Okay, so when I had a first shooting in here, and the whole cast and the whole team always welcome to me, and they always help me a lot, and they make me feel relaxed. So now I got used to the set, but you know it's going to finale, so I'm kind of sad. And working with Jillian was really fun. She told me TikTok and a lot of things, a lot of Tagalog, like pastos. Diesel, what's your nickname? What's your nickname? Masungit. Masungit. My nickname is Masungit. Because I look like Masungit. Yes. But actually I like it though. So yeah, every people actually, maybe I'm foreigner, so they always approach to me first and then they make me feel relaxed and ask me and something. So now I feel really comfortable with our team, so it's a really good experience. My character, I don't know. I don't know. My character. Yeah, I know, but I don't know what to say. I hope I could help for the Annalyn, for Annalyn. You know, the main lead role always have trouble, right? So I hope to be helpful for her. Yeah. That's what I expect. Okay na. Just making sure kasi sorry po. Thank you so much, Mr. Albert. Again for Mr. Kim Jisoo. Can you tell us some of your most unforgettable experiences staying or living here in the Philippines? On the set, actually, you know, when we had a shooting, Richard brought to us the lecture, several lectures. How was it? Yeah, it was actually very fun experience. Like on the set, the actors brought the food and enjoyed together. It was like, oh, they are really like fellowship, like friendship. It's like, oh, they're really good. And so I was also like, feel like, oh, they're very warm, and I'm kind of feel like part of them. So yeah, I enjoyed the lecture, but you know, it's not like lecture. It's like sweetheart. I can feel like sweetheart to the whole team. So it was a good experience, and what I noticed is it's been doing 2 months for me. So now, sometimes I can understand what they're saying. I don't know exactly what they're saying, but I can just feel it, like bad way or good way, especially bad word. Thanks. I would like to ask bad words, but never mind. My next question for you is, are you going to say, how long are you going to stay in the Philippines? Are you still, what are the plans for you by GMA in acting? I don't have any specific plan yet, and I don't know my future. So, you know, who knows the tomorrow? I'm just focused on the present. And yeah, I hope to doing more challenging role on GMA.
And it was really an honor to be part of one of the great show in the Philippines. You know, so it was really good. Yeah. I hope you more project on the future, but I don't have pay yet. Okay, thank you. And my next question is... Quiet. So, I made it a point na I wanted to make him feel comfortable. And masasabi ko na it's my first time working with a foreigner. Talaga po na ganito katagal. And I can say he's very professional and always on time. So, wala na ako masyadong difference kasi magulo siya makisama. Parang almost same lang po no? Kung paano si Jesus sa set and yung ibang cast. So, ayun, nung una actually, medyo napipressure ko kasi feeling ko kailangan parang responsibility ko na maging komportable siya sa set, na ma-feel niya na at home siya. So yun, at first I felt pressured, pero ngayon I'm just happy na nagkaroon kami ng ganitong chance na maka-work din ko sa mismo. Ayun, thank you and congratulations sa show. And my last two questions are for yung nag-isang Diyosa ng show, Miss Wilma Tasek, na abot na kami ng pangalan. Nakaka-pressure. Nakaka-pressure lalo na kung nakita mo na yung mag-ina na nag-umpisa ng lumuha yung mga mata nila. Tapos yung mata ko parang, ay tuyo ka ngayon girl, hindi pwede. So yun yung mga natutunan ko doon na parang, I think tama din si Richard sa sinabi niya na yung openness ng lahat. Kaya din na bini-work out mo rin yung character mo and at the same time, dinidevelop mo rin yung friendship mo dun sa set. Kasi parang ang anuhan namin is, hindi lang naman tayo taking buddies o hindi lang naman tayo taking friends. Outside kasi ng abot kamay, nagkita-kita pa kami. So lumalakit ako sa kanila, binibentahan ko sila ng mga tinda ko. So doon ko naman naramdaman yung support nila sa akin na every time na magbibenta ako, willing naman talaga silang bumili. So again, nagpapasalamat din ako sa opportunity because after a long time, ngayon lang ako ulit nagkaroon ng teleserye at drama po ito. So I'm proud of myself. Kaya ko palang mag-drama. So nagpapasalamat ako again sa GMA, kay Direk LA, sa aking mga co-actors for helping me out na ma-bring out din yung other side ni Diyosa. Kasi si Diyosa kasi medyo emotional. Si Wilma Tasek kasi walang hiyak talaga by picture. So kailangan, doon ako medyo nahihirapan, i-adjust ko yung sarili ko maging mabait. Char. So medyo gano'n. Kasi si Diyosa yun mabait siya, supportive siya, very natural siya, very loving. So, I hope na kaya, feeling ko din na kaya nagtagal yung character ni Diyosa dun sa show is because alam naman natin mga Pilipino na sa atin, mahalaga sa atin ang kaibigan at mahalaga sa atin yung opinion ng kaibigan. Siguro yun din yung reason kung bakit marami din kumapit sa character ni Diyosa na gagawin mo ang lahat para sa kaibigan mo na hindi lang dahil kaibigan, naging pamilya mo na din at the same time. Thank you, Ms. Wilma. And my last question is for Chucky. Chucky, well, it's nice to impart knowledge and experience to yung mga nagsa-start out pa lang, those who are mga lumalapit, humingi ng advice. Nakakatuwa din naman pag lumalapit sila sa akin, and I feel honored to give my 2 cents and to tell them kung ano yung paano yung showbiz dati, kung paano ang experience ko, at kung paano din naman ma-inspire din sila to hone their craft, to become more professional. And I'm very, very happy to have worked with them. In fact, apart from the kids, I'm really, really happy to have worked with everyone talaga. Shout out kudos talaga to the production for putting up, for assembling a wonderful cast na talagang napakagaling talaga. Because, I'm sure with other shows, maganda rin ang samahan nila. But I don't know, it feels like it's divine providence or it feels like blessed lang talaga kami to have been assembled na talagang magkakasundo kami lahat. Na talagang parang pamilya kami, na nagbibiroan, wala na kami tinatago sa isa't isa. Lahat ng sekreto yata namin, alam na namin. And I just impart with them also na, I may be, matagal naman, I started out as a child actor, but coming back in the show business as a serious, more mature person with mature roles, and to have been part of Abot Kami na Pangarap na napaka-successful, napakatagal.
napakalaking blessing talaga. And I think I can say the same thing for everyone. That this has been such a wonderful journey and a blessing and something that we will never forget even if we move on to other shows as well. Thank you and congratulations. Thank you so much, Mr. Romel. And please. Spotlight po, please. Okay. My first question po is spotlight. Please take on stage our team director ng Akot Kamay na Pangarap. Was it difficult to direct a series for over 2 years given na lumawak na yung story nito and of course marami na po nangyari sa ating mga characters? Oo, mahirap. Pero mas challenging kasi siya eh. Kasi sanay kami na gumagawa ng mga 4 months na show, gano'n. So, na alam mong mauulit pa. Tapos sasabihin, kunwari, malapit namin matapos, sasabihin, may extend kayo ulit. Paano ulit? So, sumama si Carlos, naging si Morgana, siguro hindi lang tumangkad si Jillian sa show, pero totoo, mahirap siya. Mahirap siya, very challenging, pero doon mo rin napatunayan lang. Kapag pala yung team, hindi lang itong mga artista, solid kasi itong grupo na tayo. Yung team behind dun sa show, especially yung production, ay creative. Kapag isa kayo ng vision, kapag isa kayo ng gustong puntahan, darating yung time sa mahaba na show, bago tayo rating, tataas ulit, bababa. Pero as long as common path yung pinupuntahan nyo, makakarating din pala kayo sa dulo. So, maraming pasasalamat sa production at sa creative team. The last question po is, how much did Doc Annalyn or si Jillian Warco grow in terms of acting? Okay, mabuti nilagyan mo in terms of acting. Ayaw po niya yung word na grow eh, pagdating po sa akin. Pag every time meron sa script na sinasabi ni Jillian na mabuti ako napalaki ng nanay ko, binabago namin yung napalaki. Kasi, ang maganda kasi kay Jillian is, sponge yan eh. Sponge siya sa lahat, hindi lang sa akin. Sa lahat ng nasa paligid niya. So, hindi lang din dun sa kwento, pati actually sa emotions ng mga nasa paligid niya. Mare, may isang lobat na ka-eksena dyan, magiging lobat si Jillian. May isang hyper dyan, magiging hyper si Jillian. At makikita mo sa kanya yung control mula nung umpisa. Ang galing mag-memorize na ito. As in, meron kami isang, hindi ko alam din kung nakatandaan mo, may isang mission na nag-comment yung totoong nurse at doctor na nandun sa ER. Na mali yung ganyan, mali yung ganyan. So, ang ginawa namin, tinanong namin siya. Tapos may sinulat siya na like on the spot, siguro mga ganito kahaba. Tapos pinamemorize si Jill, tapos tinake-one niya. Tapos kahit yung nurse na at doctor na nakanood ng take na yun, parang ngayon na 2 years after the show, mas na-improve niya. Mas nag-aaral ng kwento, mas nag-aaral ng character, hindi lang nung pang sarili niya. Alam niya na yung kwento ng buo, alam niya na yung pinanggalingan ng ano. And excited talaga ako makita 3 years, 4 years from now, ano yung mga projects na gagawin niya. Kasi sigurado ako, hindi man tumangkat yan, mas mag-shine yan. Maraming salamat po. There you have it, mga kapuso. Maraming salamat po sa lahat ng questions nyo. Before we formally wrap up this event, we just want to share the exciting news for our global Pinoys in the US. GMA Pinoy TV, GMA Live TV, and GMA. Subscribe to the GMA Pinoy Pack on YouTube TV by visiting the official website tv.youtube.com. At this point, ibibigay po natin ang opportunity na to para magpasalamat ang mga cast ng Akot Kamay na Pangarap. Siyempre, simulan na natin kay Direk M.A. Madrideos. Lahat ng maganda nangyari, hindi may iwasan na magdarating sa dulo. Pero hindi kami makakarating dito kung hindi dahil sa inyo. So maraming salamat sa lahat ng nanood, sa lahat ng nainis, sa lahat ng nang-bash, sa lahat ng tinawag akong kalbo, sasabunutan daw ako, hindi ko alam. Lahat kayo ang dahilan kung bakit kami nakaabot dito. Maraming salamat.
Thank you so much, Direk LA. Next will be Jen Moses. Sa pagsuporta sa amin hanggang dulo. Sana continue nyo pa yung suporta sa amin. And ayun po, nagpapasalamat po kami sa Panginoon, syempre, for guiding us all the way. And also sa lahat ng mga hardworking people behind the camera. And sa ating mga boss, writers na, Direk LA, Direk April, sa lahat ng hardworking people na tumulong sa amin. At saka sa mga co-artist ko na sobrang bait na wala akong masasabi. And pinag-pray ko po silang lahat na sana hopefully soon makasama ko sila ulit kasi para sa akin, forever ko silang tatanawin na pamilya. Thank you so much po. Thank you so much, Jeff. Andre Paras. I just want to thank everyone for being very supportive on cam, behind the scenes, behind the cam, and especially sa ating mga pumunta po dito na team or sa media po. You're one of the reasons why spreading word ng abot kami na pangarap. So thank you so much for all the stories, positive reviews about the show, and just thank you for using your platform for helping and sharing the story group. Thank you. Next will be Miss Wilma Dazzle. Bakit ba sasalit sa ako ba unang-una gusto magpasalamat sa lahat ng mga ng pamilya ng pamilya ng Abot Kamay, mga co-actors, the production people, the staff, the crew, sila Direk, lahat po kayo dyan. I'm bad in names, so I cannot mention. Maraming salamat po unang-una sa pagkatiwala kay Diyosa. Pinagpapasalamat po yun. And sa inyo po na nandyan ngayon sa lahat ng supporters, followers, sa lahat po ng aming bashers. Maraming salamat po. Nakakalungkot dahil 2 years is 2 years. Mabigat ng aming pinagsamahan na personal at professional. So, pero ganoon po talaga sa lahat ng umpisa, laging may ending. But this ending, sigurado ako na magiging grand yung ending nito. Sino kwento ko sa inyo? Ay, wala pa. Hindi na ba si script? Ano ba sa ko? Mabubulis ulit ang RJ. Joke lang po yun. So maraming salamat po. Walang hanggang pong salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat sa pagsa-suporta at pagtakilig sa Abot Kamay. Thank you so much, Diyosa. And next will be Papasalamat po ako at syempre lagi naman namin sinasabi, nagpapasalamat kami sa lahat ng tumatangkilik, hindi bumitaw hanggang sa pinakadulo sa aming palabas. Sa mga, alam mo na, hinay blood, isang naman nakabisita kayo sa Apex dahil may discount po kayo dyan. Kung nagpa-check up kayo. Siyempre maraming salamat sa media, sa lahat ng sumusuporta at nagpo-promote po ng show namin. Sa lahat ng nanood ng mga TikTok videos namin, behind the scenes, na talagang pag naglolokohan kami, maraming salamat din po sa inyo. Gusto kong magpasalamat sa production for assembling this team, for the opportunity, na napakalaking oportunidad din ito para sa akin. Such a wonderful honor to have been part of this team. At talagang minahal ko silang lahat. It's very bittersweet. Masakit dahil patapos na rin naman ang palabas namin. But at the same time, hindi naman masakit kung hindi talaga kami nagmahalan, di ba? At hindi namin minahal ang show na ito. So maraming salamat sa inyo lahat, sa buong cast. Thank you so much for making this a wonderful experience for me and for, para sa ating lahat. So, thank you. Maraming salamat. Thank you so much. Next is Kuya Alan Dizon. Siyempre, ito yung ito yung parang last na namin pagkasama dito sa mga media, of course, no? Dahil alam naman natin na 2 years na itong show, hindi naman kami sa amin bilang artista na mabawas yung Abot Kamay na pangarap. Dahil yun nga, isa kaming malaking pamilya na para kami nag-opisina 4 times a week, magkasama-sama kami, sabi-sabi kami kumain. So, siguro, yun nga, every time na may show, every time na may mag-uupisa, may magtatapos. So, yun, malapit na magtapos, and 3 weeks na po, and ilang days na lang yung taping namin. And of course, gusto ko pasalamatan GMA, yung creative, yung lahat, yung Miss Ali, of course, lahat yung mga director, Direk LA, Direk April, staff and crew, and of course, mga kapwa-artista na patuloy na
naglolokohan kami paminsan-minsan. And yan, mahal ko kayo and hope na magkasama-sama kayo ulit sa ibang show, ibang movie, lahat. God bless. Thank you so much. The next will be Kim Jisoo. Maraming salamat po. Ako sa ay napangarap. Okay. Next will be Keizel Kinuchi. So much for hindi na ako iyak. Hindi kasi syempre kasi mahal na mahal ko yung show na ito. Lahat ng cast I treat them talaga as family sa talaga. Mahal na mahal ko. Tsaka hindi pa nagsisake ngayon, pero alam mo, every time na naiisip ko siya, talagang sobrang lalim na pagmamahal ko sa lahat na bubuos, from the creatives, the broad, lahat ng mga bosses namin, tsaka syempre kami, kasi yung 2 years na yun, iba din talaga eh. And first time ko hindi ko rin talagang naramdaman ng sobrang pagmamahal ko sa trabaho ko, because na-inspire ako sa mga kasama ko. So, ayun, thank you so much po. Thank you so much, Keizel. Tama na. Thank you so much, GMA. Thank you so much to creatives. Thank you, Direct LA, Direct April, sa aming mga producers, sa aming mga staff, sa co-actors. Maraming salamat sa pagmamahal na hindi ko makakalimutan. And mahirap na rin siguro itong mabuo ulit. So I'm just thankful na nangyari ito. Ayun lang. Thank you. Thank you so much. Miss Dina. Oo nga, nakakahawa itong mga to. Alam niyo kaya kami naiiyak. We were so looking forward that this show would end after Christmas pa. We were looking forward to spending Christmas together. Pero, all things must come to an end. So, we just want to say thank you. Thank you sa lahat ng nagmahal sa character ni Giselle Tanyag. Sana meron kayong napulot na aral sa character ni Giselle. Ako man, may mga napulot akong aral. Hindi naman yung sinabi ko kanina. Hindi tayo pwedeng mangarap na hindi kakabit ng pangarap natin ang mga mahal natin sa buhay. Sana po patuloy kayong kumapit at huwag nyo kaming iwanan hanggang sa kahuli-hulihan na po namin show. Sana may milagro, hindi sa October 19, kundi next year pa. January, at least after Christmas. Mahirap po talagang magkahiwa-hiwalay kasi we're so close to each other in this show. Super kung sinabi ni RJ na he-invested himself in this show. Ako rin dito, napamahal na sa akin lahat ng characters sa show na to. Even Jisoo na bago, I feel like he's my brother. So I've really treated everyone so closely. Even first time na maging ka-close ko, pati yung mga director, pati yung staff. Normally, hindi ako masyadong nakikihalubilo sa staff, pero for the first time, di ba, sino Miss Joy, sino Miss Ali, parang talagang naging open din ako sa kanila, naging close kami sa kanila. And we just want to thank all of you for supporting us. To the press especially who have helped us spread news about this show. Thank you for supporting us, for writing about us. Thank you for all your comments, good and bad, because somehow, somewhere, it made us grow. Most of all, I'd like to thank our director. Ang hikaw ko. Meron namang ang hikaw ni Miss D, merong nag-tiktok nun. I'd like to thank our director, Direct LA, Madiros. Alam niyo si Direct LA, marami na akong nagawang show, pero believe ako sa kanya kasi he tells you, even if I know, of course I study my script, he tells you saan ang galing yung eksenang to, saan papunta. And malakas ang radar niya eh, kapag alam niyang nahihirapan ba siya ngayon or hindi. Magaling siya, he knows what nerve to click para makuha niya yung gusto niya. Thank you, Direk. And thank you din kay Direk April.
Thank you for being such a buddy to us. Thank you for being very open also. You're like really a friend to us. Thank you, Direct April. The staff and to everyone. I love you all. Iyakan na lang. Thanks to Miss Lilibet Razonable. Maraming salamat po. Hindi ako, pinabot kami na pangarap na papasalamat po kami sa inyo. Buti na lang, hindi kayo nag-retire. So ayun, bago magsalita si Kuya Richard, yung pagpapasalamat na din muna ako. Alam po, kaya sobrang thankful po ako sa abot kamay na pangarap dahil last time po nag-audition po ako sa isang show but hindi po ako natanggap. Then after that, parang sinabi ko po sa sarili ko na parang stop ko muna siguro acting, mag-focus na lang po ako for the national team kasi may volleyball player. But dahil sa abot kami na pangarap nang binigyan po ako ng script, dito po nag-start yung journey ni Jacqueline P. Guzman and Dr. Ken Prado. At maraming salamat Direct LA kasi parang naging kapatid po talaga namin siya na kung paano yung character na made-develop. And syempre sa production, napaka-patient siya po sa amin, very relaxed, kung ano po yung walang murahan, and very thankful, yun lang po masasabi ko dahil lahat po lang nandito ngayon, pinagsama-sama po kami dahil may reason kung bakit. And ayun po, maraming salamat po sa lahat ng manood, and sa lahat ng tumutok, sa lahat ng nainis, and yun lang po, sana magkita-kita po tayo sa mga next shows namin. First of all, I'd like to thank GMA, our bosses, Miss Lilibet, Miss Cheryl, Miss Ali, si Miss Joy, for entrusting us with this project because kung hindi nyo kami kinas dito, hindi namin magagawa to. And of course, our directors, si Direct LA and Direct April, for being so patient with all of us. At saka yung lahat ng tinuturo nila sa amin. Marami kami natutunan dito sa show na to dahil sa mga directors natin, and also our guest directors, sila Direct Mark, sila Direct Monroy. Without them, the show would not have been possible. Also, of course, the creative for writing the story. Sana nga inabaan niyo pa. Anyway, lahat ng nanonood din na nag-invest din ng time nila na every afternoon pinanood kami. Without you, we would not have lasted this long also. Lahat ng mga kapuso, thank you very much for giving us this opportunity to entertain you and show you what this show is all about. But last but not least, I'd like to thank all my co-actors because you did not just give your talents to this show. But you gave a part of yourselves also. Huwag na kayo magselos. So, iba talaga yung samahan namin dito. Kaya nakita nyo na binubuli talaga nila ako. But, ano talaga, it's an honor to be part of this show and I would not have given this up for any other thing. Successful to maganda to, Mr. Mas sabi ko pa naman, hindi ako iiyak. Sa October 19 pa ako iiyak eh. Iiyak na yan. Talaga yung mga katrabigan namin, sila yung mga unang umiyak, di ba? Ha? Ayoko, hindi ko kayang gawin. Hindi. Una-una sa lahat, thank you so much for being here. Nasabi na po nila yung mga dapat kong sabihin, pero uulitin ko lang po dahil hindi ko pwedeng palagpasin ang pagkakataon ito, pasalamatan ng GMA. Kasi Beth, thank you so much for always giving me a fantastic show. Cheryl and Direct LA. Actually, nung in-offer to sa akin, si Direct LA, si Miss Ali ba nandun, at yung isa sa mga creative writers natin. Nung in-offer nila sa akin to, medyo hesitant ako to accept because coming from Windows Web, parang sabi ko, ay grabe, parang ibang-iba to. Parang okay ba ako? Tapos, nung nalaman ko na si Direct LA, ang director ko, at si Jillian Ward yung makakasama ko, sabi ko, go na.
So, sila talaga yung mga factors kung, of course, the story. Importante naman palagi sa akin yung storya, yung director, at kung sino yung mga kasama ko. At nagpapasalamat ako at palagi akong hindi nagkakamali sa desisyon ko na tanggapin yung show na to. Katulad ng sinabi ko earlier na hindi talaga namin in-expect. Oh no. Ala, paano? Iyak ka na. Hindi ba? Sorry po, hindi ko talaga mapigilan kasi yung... Baka mamaya may edit-edit na naman ito, isunin na naman yung ibang gusto ko na umiiyak. Walang meron ako mga testigo, hindi na ako na umiiyak ha. Sa TikTok na meron na naman akong kaaway. Sorry po. Nakatawa. Jesus, can you understand? I can interpret. Okay. Seriously, asan na ba ako? Yeah. Sorry. No, but seriously, from the bottom of my heart, thank you so much again, Jimmy, Miss Ali, Miss Joy, Miss Sarah, sa staff, sa hardworking staff namin. Thank you so very much. Sa crew, ni Direct April, Direct LA. Si Direct LA po kasi, sobrang taas yung kamay ko sa kanya. I've worked with other directors, pero si Direct LA knows our characters, each and every one of us. Bida, maliit, matangkad, pero kilala po niya lahat po ng characters ng story at binibigyan po niya ng importansya. And we appreciate that, Direct. Thank you very much. Isa po siya sa rason kung bakit po nagtagal yung show namin. Of course, sa mga brilliant writers namin. Maraming salamat. Alam ko na hindi madali na mag-i-end, tapos mag-i-extend, mag-i-extend. So, ang gagaling ng mga writers namin. Thank you po very much. And sa cast, Andre is my adopted son. Huwag na kayong kumontra kasi talagang adopted son ko siya. And he will always be my adopted son. Jisoo, Jisoo, it was really nice working with you. He's very humble, he's very professional. Dumarating po yan sa set namin, he knows his lines. He looks masungit, but he's nice. He's very friendly and respectful. Si Allen, matagal ko nakatrabaho because of this show. Uy, magkakamovie kami. Why not? Thanks so very much. Si Wilmerin, akala nila po komedyante, pero mas nauna po yan umiyak kaysa sa aming dalawa. Mabago po ang luha niyan. Si Jeff naman, he's a talented dude. Kung nalaman lang, napakagaling po niyang kumanta at sumayaw. At meron niyan pwede ba sabihin? Pwede ba naman sabihin? Meron niyang single eh. So, pakinggan niyo po kasi napaka-talented po talaga niya. So, ako isa ko siya kasi gusto ko talaga magbigay sa mga kasama ko. Si Ate Pinky and Hazel, grabe. Kayo rin yung sa mga dahilan kung bakit tumagal din. Ang tapos yung food props, yes. Totoo po. Hindi ko lang kung saan nyo kinukuha yung mga, kasi it's really hard to be a kontrabida. Kasi naging kontrabida na ako, it's so tiring physically, emotionally. Pero kailangan ko lang talaga na purihin kayo kasi it's really not easy. Nakita ko talaga kayo off-cam and si Hazel, ang laki ng improvement. Simula tayo na pag umiyak ka, wala ka talagang tears. Pero this time may tears ka na. So talaga, ibig sabihin, nakita mo yung growth na, kesa naman umpisa walang tears, tapos ngayon wala pa ng tears, diba? At least nakita mo talaga yung growth na talagang, at naging comfortable ka na sa amin. So nakita ko rin na kung paano na juggle yung personal life niya sa pagiging artista niya. Hindi madali, pero I have to give it to you, Hazel, talagang ang galing. Pati si Ate Pinky, si John Vic, tangkad. Varsity player, ang galing. Ay, maganda rin ang boses mo. Miss me. Oo.
course, haligi na rin ng industriya Pilipino kasi child star. But ngayon lang tayo nagkasama ulit sa isang show. So, happy ako na nagkasama tayo. Miss D, yun na lang. I love you. Ayan, pati ko yung RY. Yes, yeah. Wala nang masasabi kasi I'm very comfortable with you and si Miss D and everyone, si Jillian. Yun lang, mamimiss kita anak. At our show will end, but definitely yung samahan natin will here to stay. So, I'm sure makikita ka tayo. So, thank you very much. So, ako ang haba ko ng ng dialogue ko. Okay, ikaw na. It's your turn to cry. Ako pa ba? Sa Apex Medical Center, no other than Miss Jillian Warren. Okay, so medyo magiging mahaba yung sa akin. Iyak din ako. Una po sa lahat, thank you so much sa GMA, sa ganitong klaseng opportunity, sa creatives, sa writers, sa buong production team, and sa viewers. Thank you so much sa lahat ng support. Ito po kasing show na to, dinedicate ko siya sa late grandmother ko. So, at first nung tinawagan po ko na para sa akin daw itong role na to, hindi pa po ako na-excite at all. Kasi sabi ko, batang Dr. Sinong manonood? Pero dahil po, nag-start yung taping sa mga kasama ko, sila yung nag-uplift sa akin, sila yung nagsasabi na, we believe in you, and si Direk LA. Ilang beses na rin po ako naiiyak sa set kasi napipressure ako sa sarili ko. Feeling ko hindi ko deserve yung ganito kagandang role, ganito kagandang show. Pero dahil sa mga work ko, dahil kay Direk LA, pinafeel nila sa akin na deserving ako, and pinafeel nila sa akin na binigay ito sa akin ni God, and may purpose yung ginagawa ko. And yes, sa mga ka-work ko, thank you guys so much. Dahil po sa kanila, natutunan ko mas maging compassionate and mas maging passionate pa sa trabaho ko. I go to work every day na excited ako kasi feeling ko meron ako mga nanay at tatay, meron ako mga kapatid. And God knows how much I appreciate them, how much I love them. So thank you so much. And maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. And all good things must come to an end. And naniniwala po ako na kahit meron ng bagong chapter sa mga buhay namin, I will forever treasure this family. And hindi ko makakalimutan itong blessing na binigay sa akin ni God. Thank you. Sorry. Once again, Jillian Warren and the cast at Abot Kamay na Pangarap. Thank you everyone for joining us today. Stay tuned to the Abot Kamay na Pangarap, Mondays to Saturdays, 2:30 p.m. on GMA Afternoon Prime. And don't miss the heartwarming finale this October 19. Global Pinoys can also catch the program via GMA Pinoy TV. So bago po ang lahat, magkakaroon po muna tayo ng photo op again. Kasama ang GMA and the Creative Production and lahat po tayo. Okay, 1, 2, 3, smile.